Samantala, dinagsa naman ng volunteers ang repacking ng relief goods sa AFP Grandstand. Nag-uulat si Waywaya Macalma live mula sa NDRRMC. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, JC. Ramdam na ramdam dito sa Campo Aguinaldo ang diwa nga ng bayanihan dahil lahat na nga ng opisina dito sa loob ng Campo Aguinaldo ay tumulong na para sa madali ang repacking. Hindi lamang sila ang nag-volunteer para mag-repack, maging ang mga bata, matanda, mga estudyante at maging mga bata. Narito po ang kanilang mga pahayag. Ba't gusto mong tumulong? Para sa nabagyo ka na. Para po sa mga nabagyuan. Nakita mo ba yung mga nangyari? Opo. Kaya natin to. Kaya natin to. Tulong-tulong. Tulong-tulong lang. Mag-wait lang. Parating na yung ginagawa. Malapit naman na maubos. Darating na po yung tulong niya, tsaka po mag-ingat po kayo. Yun lang. Pag susukad madami pong tumutulong sa kanila. JC, yung naunang nagsalita ay 5 years old pa lamang na ang pangalan nga niya ay si Nika Celeste na kung saan nag-atubili siya na kumbaga inisip niya kaagad na tumulong at kasama nga niya kanina ang kanyang nanay nung tumutulong siya mag-repack ng mga relief goods. Anya hindi na nga din niya mabilang kung ilan na yung nagawa niyang pagre-repack. Gayon din ang mga 4th year high school students mula ADT Montessori School na kung saan kanina pa silang alas 9 pumunta dito sa AFP Grandstand nga upang makatulong sa ating mga kababayan nasa lanta nga ng bagyong Yolanda. At samantala, bibigyan ko lang kayo ng latest tally regarding sa bagyong Yolanda. Umabot sa 2,360 na individual ang naitalang nasawi. 3 lamang po ang naidagdag mula pa kahapon. NDRRMC latest update kahapon ng 6 a.m. At nasa 3,853 ang naitalang sugatan at 77 pa rin ang nawawala. Mabanggit ko lang yung 3 naidagdag ay hindi dito sa Region 8 na idagdag, kundi na-collate to mula pa sa Bicol Region. So, gayon pa man, sinisika pa rin ng NDRRMC na makapag-collate pa ng mga karagdagang impormasyon ukol nga sa mga nangyari sa mga epekto rin, mga nangyari sa Bagyong Yolanda, especially nga sa Eastern Visayas. Umaabot pa rin sa mahigit 4 na bilyong piso ang naitala sa initial cost of damage. At mabanggit ko lang, naririto pa rin sa NDRRMC, sa tanggapan ng NDRRMC, ang Public Assistance Desk ng Philippine Information Agency na kung saan dito tumatanggap sila ng mga kung saan yung mga nawawalan nilang mga kamag-anak nga diyan sa Eastern Visayas. So far, as of today, 11 a.m., 275 survivors na ang kanilang nakausap. Meron din silang mga hubs katulad nga rin sa Tacloban City at meron din sa Ormoc at maging sa Cebu. So sa mga tao dyan na nais pa rin malaman kung ano na yung kalagayan ng kanilang magkamag-anak na hindi pa nila nakakausap hanggang sa ngayon, ay maaari puro kayong magtungo rito. Mag-fill up lang kayo ng form, ilagay lang yung pangalan po ng mga hinahanap yung nawawala. Narito po sila mula umaga hanggang hapon. At JC, yan ang banggitin ko lang, kanina pala dumating si Executive Secretary Paquito Ochoa, dakong alas 11, at naroon din kanina si Defense Secretary Voltaire Gasmin at si Undersecretary Eduardo Del Rosario, maging si AFP Chief of Staff ay narito rin. Kanina pa sila nagsasagawa ng closed door meeting. Nagsimula ang closed door meeting dakong alas 10 nga na umaga at hanggang sa ngayon, mag-iintay tayo kung magbibigay nga sila ng mga impormasyon patungkol nga sa epekto nga na ginawa ng Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. JC? Maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma.